wanted to play or similar na character na i-bring in the future? I love horror. Talagang adventurous kasi ako eh. Nung first, kung mag-bigyan ako ng role na horror, kasi napoposes-poses. At first, natakot ako kasi parang hindi ko naman kaya. Pero during the taping, talagang nilaro ko lang siya. Tapos after ng taping, parang masaya pala yung magbaliw-baliwan, mag-horror. So parang, as mahilig din manood ng horror, meron ako mga characters na natutunan. Mas more on talaga gusto ko yung ako yung napoposes. Yung may mga demon talaga. So, yeah. Sana makapag-portray pa ako sa big screen naman kasi itong pinartray ko sa TV lang siya. So, sana soon, di ba? Close to the meron pa bang horror character na you really want? Nakalimutan ko po yung name niya. Pero siya nasa horror fan. Gusto ko po yung parang nakagano'n na mababaliw yung mga tao sa tingin ko. Actually, kung nalaman ko, sinasabi ko sa akin, anong gusto mong role sa napunta ka sa horror? Na ikaw yung halaman ko yung mundo. Gusto ko po ako po yung bata sa gilid na parang naka-long dress na white, tapos nakakulot mo, tapos nakagano'n na sa ganun po. Parang dull po. Ayun, mahilig ako sa horror films. Mahilig ako sa mga slasher. Na pinanood ko lahat ng mga classic. Ayan, sila Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger. Mahilig ako daw si Ghostface. Siguro kung magkakaroon ako ng pagkakataon na gumanap sa isang horror film ulit, gusto kong masubukan ng maging ganun. Parang mga Leatherface yung datingan. Or yung mukhang good guy pero meron palang kakaibang ginagawa. Expose ko sa... Expose him sa filmmaking. Ako po, bilang sobrang matatakotin po talaga ako sa multo. Ang palagi ko pong pinapanood na horror films ay yung mga aswang, mga zombies, yung hindi ko lang possession. Hindi ko magkabaliktad tayo ng taste noon eh. Oo, mag-comedy na lang tayo, magtanood tayo together. Pero ako mas mahilig ako sa mga, yung mga ganong classic features. So, siguro po kung ako, something I would root for, or gusto ko maging vampire. Yes. Vampire. Kasi, mahilig po kasi ako magbasa. So, mahilig ako sa mga vampire novels, yung mga ganong classic fiction. So, gusto ko po, ito pa din pangarap ko maging vampire. Gusto ko ng vampire, hindi lang aswang, hindi maligno. Yes. Vampire. Gusto ko po kumilang. Yes. Parang nakakatakot na daw, di ba? Kumikinan sila. Yes. Thank you po, Sir Ricky. Ang dami pang gustong natin tanongin. Siguro si Tito sige, Blancher at Tito Bobby. Si Manila Santos ng push.ph, abcnews.com. Manila Santos, as the fellow president. Hi guys, for each and every one of you, can you share any experience working with the more veteran members of the cast, and then kung may observe kayo na learnings that you can take when it comes to acting or professionalism? Kasi kanina na-mention yun na proud kayo na makatrabaho yung mga original, mga OG actors ng SRR, di ba? Learning, you were asking about anything they can share experience, learning, working with these seasoned actors sa pelikula. I think isa po talaga sa masasabi ko na palagi ko natutunan is yung work ethic and yung professionalism po talaga ng mga veteran actors. They show up, they read their lines, they study their characters, and talaga nakaka-inspire po siya na kailangan paghirapan niya rin yung characters niyo sa set kasi parang nakakahiya kung hindi po kayo maghahanda, especially in front of them na talagang pangarap namin maging sila in the future. So, I think nakaka-inspire lang siya. And yung professionalism, of course,
up to, and we would also want to uphold po sa work po namin. And of course, yun po, syempre napakagaling po nila, talagang madadala po talaga kayo. I would say that ako po talaga sa kanila. Alam na po kayo sa Janice. Can you share which specific actors it is? I guess first time ko po kasi makatrabaho sa Miss Janice. Kasi si Miss Arlene na mami ko na rin po, si Miss Carla nakatrabaho na rin po namin sa Voltas 5, at si Miss Aka as well nakatrabaho ko na. So, nakakapanibago po para sa akin na makatrabaho sa Miss Janice. And, yes po, yun. Ang dami rin po niyang teachings, hindi po siya tumitigil sa pag-share ng advice, lalo po sa aming mga baguhan about the inner workings of being an actor, and yung advice po niya sa kung paano rin po nanagating kung nasaan po siya ngayon. So very inspiring po, and very appreciative po ako na talagang nag-share siya, and she takes time to talk to us po. Thank you. Althea ba? Same question for Althea. For everyone. Kayo natin, kasi sa episode ko puro Gen Z na kasama ko sa senior, pero I can share some naman dahil ang nakasama ko lang po, pero I know Miss Madeline Reyes, ay doon po sila, pero hindi ko sila nakasama sa, Pero ayun po, ang masashare ko naman sa kanila, very happy ako na naka-work ko sila, and knowing ng mga Gen Z na there are collaborative, sobrang, ang dami nilang naiisip, diba? At maganda rin yung sa isang set na meron, bawat artist, meron silang ambag sa eksena para mapaganda namin yung eksena. Specifically sila, Francine and Seth, sila talaga yung maraming naambag sa scene namin para talaga mas mapaganda. Thank you. Ako naman, si Miss Madeline Reyes. Very si Miss Mani eh. Grabe din siyang mag-ano sa amin ni Celine kasi siya yung palagi namin kasi. And bawat eksena talagang ramdam mo yung emosyon. So kami, mas madali actually yung pag-portray namin sa characters namin kasi nararamdaman namin lahat na parang totoo yung nangyayari sa bawat eksena. And of course, si Richard Gutierrez, very professional, lalo pagdating sa mga fight scenes. So ang dami ko rin natututunan while watching him doing his stunts. So I'm very proud na nakatrabaho ko sila. Ako, mas nai-inspire po ako kapag sinabi, ay, yung next shooting day, mas na-excite po ako kasi makakasama ko na naman po si Miss Manny. Yun nga po, kasi kami lagi mag-edit po din eh. And when mag-edit ako, alam niyo po yung nagkakaroon po talaga kayo ng nagpapantay po yung intensity kasi ramdam na ramdam niyo po yung co-artist niyo po, which is veteran pa po, which is Miss Madeline Reyes. And yung professionalism nga po ni Sir Richard Gutierrez kasi sobrang seryoso niyo po kapag nag-take na kasi nga po sa ano nga po serious na real scenes, fighting scenes, and tapos kapag nag-cut na, ang random niya po, mag-joke na lang siya, bigla magugulat na lang po, good po na siya ulit. Bigla na lang po siya mag-face content, ganyan. Tapos kay Miss Mami naman po, pag hindi nag-take, ang kwento niya po, nakikinig lang po ako yung pinagkata niya po yung anak niya po. Kaya hindi po ako nabuboard, tapos natututo rin po ako kasi. Sige nilang taon ka na naman. 17. Pala ko ulit. Joke! You're good, Manila. So, sige, before I give the floor to Tito Bobby to continue ng bulletin, Miss Manila has her last question. For Althea, so working with Francine, usually they're one of the parang hottest musicians. Is there something you can share na about knowing them parang on the first day of the set and behind the scenes na personally like were you, ano yung nagulat ka na ganun pala sila? Okay. Since na-mention ko sa group pa ko nila Ian and Fiam, so parang bihira ko lang sila makasama. Though isang set kami, pero pag nasa low, ayaw na. Pag nasa standby kami, as in nagpapahinga kami dahil madalas heavy yung scene namin, tumatakbo kami. Ano ba siya share ko? Hindi, never ko talaga siya nakausap. And Fiam,
one, no?